Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, masaya na naman ito. Mainit ang ating tatalakayin. Marami nag-aalala dito eh. Baka ito ay tuluyan ng namamayat sa kanyang pagtatago. Attorney Topacio, ang huling habilin, ang huling mensahe sa taong bayan bago tuluyang mawala at nagtago. Laman ang video na yan. Naku po, magugulat kayo ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Eto na, samahan niyo po ako, mga kaibigan. Clarification. Kasi ang sabi po... Alam nyo, naawa ako rito kay Governor Pride. Kilala ko ito, napakabait na tao. Kabayaw ko sa kanila. Pinagluno ko nila tayo eh. Ewan ko kung bakit baliw na baliw silang pauwiin. Si Congressman Teves. Pinaglulo ko lang tayo niyan. Paano naging terorista? They are accused of common crimes. Kanya lang, para maipit ang mga Teveses, para pahirapan sila, para lalo ma-pressure. Kasi ewan ko kung bakit baliw na baliw silang pauwiin. Si Congressman Teves, hindi nila. Kawawa naman po yung mga nadadamay. Pinaglulo ko lang tayo niyan. Kasi dapat yung ginawa po nila in connection with alleged murders, alleged killings ay may political purpose. Ang purpose ay ibagsak ang gobyerno, pahinain ang gobyerno. Kasi nandito po by association, you cannot read that provision in a vacuum. Hindi porket nagpatayan, hindi porket may akusasyon na maraming patayan, terorismo na agad yun. Hindi po yun ang purpose. Hindi po yung simple patayan. Otherwise, di lahat na lang ng tao na nagpapatayan, terorista na. Hindi po yun ang intendment ng ating batas. Kabayaw ko sa kanila. Pinagluno ko nila tayo eh. Base po sa inyong mga statements, no, sabi nyo, pinaglolo ko lang tayo ng mga to, gumagawa ng mga kwento, katulad ng sinasabi nila na merong Teves terrorist group. Ibig sabihin, hindi po kayo worried na, na makasuhan si Congressman Teves, hindi kayo worried na ma-convict si Congressman Teves of anything? Alam nyo, ako matanda na ako kanya lang naman itim tong buhok ko nagtitina na ako, 32 years na akong lawyer. Ang dami ko nang nakitang ganyan na lahat ng makinarya ng pamahalaan ay ginamit para durugin ang isang tao. Case in point, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong panahon ni Pangulong Aquino, di ba? Plunder, nung una, electoral sabotage. Nung mahinang ebidensya, nakakuha ng bail si Pangulong Arroyo, tinira naman ng plunder kasi mapapahiya sila. But in the end, ang tao na walang kasalanan ay mapapatunayang walang kasalanan. That is the beauty of our legal system. Yun nga, mabagal. Mahihirapan ka muna, mapeperwisyo ka muna. That is the way it is. Pero sabi nga nila, the wheels of justice grind slowly, but it grinds exceedingly fine. Sir, sorry very very short, pahabol na lang. Kailan po ninyo isasampay yung word na short tinatamaan na po Di mahabol na tanong lang, clarification. Kasi ang sabi po ni Pride Teves, aapila daw. Kayo po aapila rin po ba, Congressman Arnie Teves, dun sa pag-freeze ng account? Kailan po ninyo ipa-file? Kailan po kayo aapila? Sa lalong madaling panahon, actually, lumabas lang po ako dun sa conference room, kaya nandito ako sa labas, sa may library. Nagmi-meeting po yung ating legal team dun sa conference room para malaman kung anong magandang gawin dito sa sitwasyon na ito. Alam nyo, naawa ako rito kay Governor Pride. Kilala ko ito, napakabait na tao. At bakit naman siya papasok sa terorismo? Siya mismo, collateral damage ng act of terror.
Hindi ko sinasabing terrorism, but act of terror, di ba? Nadamay siya roon sa assassination ng isang congressman na yung kalaban ay naglagay ng bomba doon sa motorsiklo sa mismong patasang pambansa building. 6 na buwan niyang nasa ospital, comatose pa. Naaawa ko, napakabait na tao. At pati rito nadamay just because he's the brother of the target of the government who is Congressman Arnie Tev. Okay, alright. Yan po mga kaibigan. Nako, talagang matindi ito. At bago tayo magpatuloy, ay shoutout. At maraming salamat sa paggamit ng inyong counting video clips. News 5. Ayan. Salamat po. At pagbalain po tayo lahat, palakpakan. Isang pampagising. Alam ko po at yung iba ay mga puyat sa trabaho at lalo na yung mga panggabi sa ating mga mahal na OFW, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, ay kumusta po kayo mga kabayan natin sa Pilipinas? Kumusta po kayo mga kaibigan? Ingat-ingat po tayo. Eto na tayo, masaya na naman po itong ating pagtatalakay sapagkat alam nyo ho, ito ay part 2 nitong ating tinalakay kahapon. At kung hindi pa ho kayo nakakapanood ng part 1 nito, ay masaya po. Masaya. At kung susuriin po natin ang nilalaman ng video sa ating mga public opinion, kahit pa paano ay makakapulot tayo ng kaunting aral. Sapagkat nasabi ko po yan data po at marami ang nagre-request nito Hindi ko na po isa-isahin ang mga pangalan sapagkat marami sila Baka tayo maubuso ng oras. Ay ito po ay request na kung pwede ho ay bigyan kulit ng part 2. Basta talakayin ko daw ito. Itong kay Atty. Topacio na pagkawala. Masaya daw ho. Hindi po ako may sabi. According ho sa ating mga nagbibigay ng public opinion diyan. At kahit balikan nyo po ang mga sinasabi nila diyan sa comment section, masaya ang pagtalakay ho at kapupulutan ng aral kung susuruin ho ang mga public opinion diyan po sa po video na ating tinatalakay. Kahit sa comment section ho mga kaibigan, marami ho ang nagbibigay ng public opinion dito ho kay Atty. Topacio kung saan man siya naroroon at tuluyan na nga pong nagtago at hindi po natin alam kung kailan po ito uutlaw, kung kailan lalabas at yun nga po ay nagbibigay po sila diyan ang ating mga mahal na netizen na mga kanilang opinion na aayon po sa kanilang salubin. At kung susuriin po natin na yun, mga kanilang mga sinasabi ay kapupulutan po ng aral. Palakpakan po natin ang mga masugid na nagbibigay ng public opinion diyan po sa comment section. Yan po ay importante na mahalaga ho dito sa ating pagtatalakay. Muli po, palakpakan natin. Sa lahat ng subscribers ng nitong maliit ko na YouTube channel, On This Vlog, ay palakpakan po natin. Mabuhay po tayo lahat. Sa lahat ng hindi nag-skip ng ads, palakpakan po natin. Ayan. Sa lahat na nagla-like tuwing tayo ay nag-upload, ay palakpakan po natin mga kaibigan. Bakit ko po nasabi na palakpakan po natin ng mga yan? Bakit ko po nasabi? Sapagkat tuwing tayo po ay may charity at tinutulong po natin ang mga ilang porsyento, hindi man lahat, ay itong kinikita po ng ating YouTube channel. At paminsan ho ay abonado po tayo off camera, on camera ay nagbibigay po tayo ng tulong kung sino man ang karapat-dapat na tulungan. Kaya't nararapat po na palakpakan po natin ang mga nagla-like na yan, hindi nag-skip ng ads, subscribers, nagbibigay ng public opinion, sapagkat kasama ko po yan, kasama na po kayo na nga po sa aking pagtulong sa pamagitan po ng suporta nyo dito sa aking maliit na YouTube channel. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo?
Alam ko nga abala po kayo ay salamat po at kahit kayo abala ay nandito po kayo at sinasama nyo po ako dito sa ating pagtatalakay. Nako po, abangan nyo po mga kaibigan. Mamayang gabi ang aking upload tungkol dito ang latest sa pag-aresto dito kay Arnie Tevez. Diyan sa bansang Timor-Leste. Abangan nyo po mamaya. Nako po, matindi. Alam nyo ho, mayroon na po tayong mga impormasyon, but minsan ho ay nagdadalawang isip ako na aking isiwalat agad sapagkat ang gusto ko magkaroon po ako ng validation. Binabalidate natin, ini-screen na ito kung ito nga ba ay talagang nasa punto na ikangay 1 billion% mga kaibigan. At kung hindi ho man tayo makapag-upload mamaya niyan tungkol po sa latest update sa pag-aresto ho nitong si Arnie Tevez diyan sa Timor-Leste ay nagkakaroon po tayo ng masusing validation. Alam ko pong naunawaan nyo ako. Okay, dito na po tayo kay Atty. Topacio at talagang matindi ito. Matindi. Salamat po sa lahat na nagbibigay ng request ng ating mga tatalakayin sapagkat sa pamagitan po inyong mga request, opinion ay yan po ay nagkakaroon po tayo ng arrangement kung alin po ang ika nga po dapat nating talakayin. Eto, at kasama po yan inyong mga request. Eto po tayo. Talagang yan ang mga ilang bahagi ho. Disclaimer lang po, bago yan pong pinanood ninyong video ay 1 month ago na po ang nakakaraan. Hindi po yan latest, hindi po yan bago na video ni Atty. Topacio sapagkat wala pong bago siyang video dahil siya po ay tago ng tago na rin. Tago ng tago, tuluyan nagtago. Ang hirap sa inyo. Sabi ko nga sa inyo huwag nyo itong takutin. Si Atty. Topacio, diyan sa comment section ng inyong mga public opinion, binubugbog nyo kita niyo ho. Nangyari na sinasabi ko ho. Tuluyan na po siyang tumakbo. Tuluyan na nagtago. Hindi makita kung saan ang kanyang kinalalagyan. Speaking of kinalalagyan. Diyan sa comment section, Marites ho ito. Marites lang ito Diyan sa comment section kahapon ho, pagka-upload ko, mga kaibigan, ay sabi ko, naka pang-5 comment siya. Pag 5 comment niya, ayan sabi ho, ay kapitbahay daw nila ni Atty. Topacio. At nagtataka din daw po siya na mag-iisang buwan na ika nga po'y hindi lumalabas. Dahil dati ho, nung ika nga po dating nakikita nila na nagja-jogging always. Hindi ko alam kung saan nagja-jogging, hindi ko po kung saan lugar ito. At sa comment section kinoment do. Ang sabi ko naman, busy ako pagka-upload ko kasi ganun ako pag kukuha ko ng public opinion, binabalikan ko, i-screenshot ko. Binalikan ko kanina bago ako mag-record, magawa ng vlog wala na yung comment na yun. In-erase. Ba't ang natatandaan ko, wag dan sabihin ang kanyang pangalan, kapitbahay daw siya na Atty. Topacio. At yun nga, hindi na nakikita si Atty. Topacio na nagja-jogging, dati ay nakikita. Sapagkat doon sa upload ko kahapon, ay tungkol din kay Atty. Topacio sa tuluyang kanyang pagkawala at pagtatago. But anyway, yun po ang nakita ko po doon sa aking comment section. Pwede nyo pong paniwala, pwedeng hindi. But importante ayun yung public opinion na biglang na-erase kasi nakapublic yan. Pwede nilang irisin. At natatandaan ko ay huwag na sabihin ang kanyang pangalan, ay in-erase naman. Dapat babasahin ko po ngayon, hindi ko na makita Marites nagmarites muna tayo sa sandali. Pero yun po ang katotohanan mga kaibigan. Okay, alright. Nasabihan ko po yan dahil related po dito sa ating pagtatalakay. Ano po ang masasabi nyo mga kaibigan? Ito ba ay ito ang huling halakhak niya? Ay sapagkat sasabihin natin huling halakhak. Bago siya po magtago, yan po ay nandiyan ang video na yan. Ay talagang humahalakpak ng kainaman. Humagalpak ng kainaman Nanliliit ang matao.
naliliit ang mata sa kanyang pagtawa. Ha? Inuulit ko po, yung video na yan ay bago siya nga po lumisan sa mundo ng social media. Talagang matindi. Yan po ang mga video din na yan na isang huling habilin niya bago siya lumisan sa mundo ng social media. Talaga. Nagabilin talaga, di ba? Kung mapapansin nyo po, diyan sa video, sa rolling ng video, bago siya tuluyang magtago, bago niya nga po lisanin ang mundo ng social media, ay katakot-takot ang banat niya, may huling halakhak, at ano pa, hindi ko na ulitin yung iba, dahil basura naman yan, di ba? Kawawa daw ang mga tibes, kawawa itong nga po si Henry Tebes, na ano pa diyan, na sabihan, kawawa dahil naging biktima rin daw po ito ng kaharasan, ay nga po porkibak, naging biktima ka, ay yung mga ginagawa mo ay lisensya na para hindi mahalongkat ang nga po ginagawa mong hindi kabutihan. Tama ba mga kaibigan? Ginakatuwiran niya sa video na yan. Basura ito eh. Alam kong basura yan. Lumang tuktugin na ang mga sinasabi nito si Tapasio. But medyo padaanan na ng kaunti. Tas na sinasabi ni Atty. Tapasio, napakabait. Mantakin mo. Napakabait ni Pride Henry Tibes. Basta Tibes, mababait. Ayon po dito kay Atty. Tapasio. Kaya ito daw po si Pride Henry Tibes, bakit nasama diyan po sa pagiging terorista? Ay napakabait! Diyos mio, mabagin! Diyos ko po, Rode, Santissima Manlabirin, nananaginip ng gising. Ulitin ko po mga kaibigan, ang sinabi nito bago lisanin ang mundo ng social media ni Atty. Tapasio. Naawa siya kay Pride Henry Tibes sapagkat ito ay taong napakabait. Talagang matindi. Talaga. Kaya marami ang nakakami sa inyo eh. Sa iyo, Atty. Tapasio. Marami ho ang nag-aalala sa iyo, Atty. Tapasio. Marami ang nagigiliw sa iyo sa mga banat na yan datapuat. Ngayon ho, hindi nagigiliw sa iyo. Nagigiliw sa iyo hindi po sa kagandahan na yung ginawa sa social media, kaya gusto ko hong makita sa social media ay para singiling ka ng utang mo sa taong bayan. Ay ano ba ang utang mo sa taong bayan? Hindi ka nagbabayad eh. At sinisigil nyo naman ito. Itong mga kaibigan kong ito eh. Lalo yung mga OFW ay talagang kubumanat diyan sa comment section. Ay sinisingil itong si Atty. Tapasio ng pagkakautang. Ay magbayad ka kasi Atty. Tapasio. Hindi ka nagbabayad eh. Yan ho ang produkto ng nga po pagtanggol sa tama nga hindi paraan. Ay palaalam mo ho at baka dun ho sa bago pa lang nanonood sa aking maliit na YouTube channel ay sinasabi ho na nga po'y karapatan na nga po'y dapat lang na gawin daw po ni Atty. Tapasio dahil siya ay abogado. Ay kung nasubaybayan nyo ho ang pagtatanggol nito from the start, dito sa mga nagkukomento na ito na nga po'y dapat lang gawin dahil abogado si Atty. Tapasio, dapat lang magtanggol. Ay ang gusto kong ipunto ho dito, kung nasubaybayan ho nitong mga ito ang pagtanggol mula sa poll dito sa Digamo case, ay sasabihin nyo ho ay hindi karapat-dapat na nga po'y ituring na isang magaling na abogado dahil lumalampas na ho doon sa kanyang sinumpaan bilang tagapagtanggol na mayroon po silang sinumpaan na legal litigation. Datapot nasasabi nyo po yan. Hindi ko kayo masisisi na nagkukomento ng ganon dahil hindi nyo po subaybay. Hindi nyo sinusuri kung ano nga ba ang pagtanggol nitong si Tapasio. Tama po, karapatan po ng isang abogado
na magtanggol. Karapatan niya po na ipagtanggol dito itong si Arnie Tevez. But ang punto de vista ko, kahit ang taong bayan, kahit ang matatalinong abogado na de Campanilla, kahit si Atty. Roque, mga kaibigan, at mga iba pang abogado, ang punto de vista po namin, mayroon pong ikangay lugar kung saan ka lang naroon sa pagtanggol. Lahat tayo may hangganan. Hindi ka pwedeng lumampas, mga kaibigan. That's why, ang ginagawa po dito si Atty. Protasio ay finish line, lumalampas na eh. Lumalampas po siya. Hindi siya lumulugar kung saan lang dapat siya lulugar para ipagtanggol ang kanyang kliyente. That's why, hindi po siya tumitingin sa matibay na ebidensya. Ha? Alam ko po nakuha niyo yan, mga kaibigan, at talagang masaya. Masaya ito. Ay dito, yan po ang latest dito kay Atty. Topacio. Wala po siya latest video na humaharap na mayabang sa camera. Wala po siya latest video na ika nga po'y naninindak sa taong bayan. Na yan pong video na yan, inuulit ko para hindi kayo mapik news. Huling halakhak niya, huling banat niya sa social media. Isa sa mga banat niya po na ika nga po'y nagtago siya. At ika nga po'y tuluyang nawala. Isa rin po sa mga dahilan yung video na yan, mga kaibigan. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka? Maraming naghihintay sa'yo dito eh. Ay talagang hinahanap init ng iyong yakap. Halika rito, yakapin mo ako at buksan mo ang bintana ng puso mo. At napakanta tuloy ako ng ganon. Ay sapagkat alam nyo, ang punto de vista din ng ating taong bayan ay buksan ang puso at isipan nitong si Atty. Topacio. Tama-tama ho yung kanta na yon. Hinahanap init ng iyong yakap. Halika rito, iyakapin mo ako at buksan mo ang bintana ng puso mo. Aba, ay susuriin nyo po, mga kaibigan, ay anong ganda nung mga meaning nung ating kinanta ng kaunti na yun, hinahanap ang init ng iyong yakap. Yakapin mo naman kami, Atty. Topacio. Yakapin mo kami sa legal na paraan na naaayon po sa pagtanggol ng isang abogado na ikangapoy nararapat at tamang proseso. Yan ang sarap, Atty. Topacio, bilang ama na ikangapoy tagapagtanggol. Dahil ang isang abogado, napakataas ng ating respeto. Halos tawagin po nating ama. Iyan kapag tama ang pagtanggol. Bilang ama, yakapin mo kami ng tamang pagtanggol niyo. At nasa ganun po, maramdaman namin na ika nga po deserve ka na isang abogado na matalino. But anyway, wala po tayong magawa. Hindi po tayo niyayakap nito sa tamang pagtanggol. Bagkus sa init na mga banat niya na nililihis ang isyo, mga kaibigan. Tama-tama yung kanta, no? Hinahanap init ng iyong yakap, di ba? Hinahanap namin, mga kaibigan, Atty. Topacio, ang init ng iyong legal na pagtanggol dito sa iyong kliyente na si Arnie Tevez. Okay, alright. Yan po ang ating update muna dito kay Atty. Topacio. At pasensya na po kayo kung medyo napakanta ko ng kaunti, ha. At tayo po ay impronto, naisip ko lang. Alam nyo, pa nagbablog tayo, ay pinag-aaralan natin. At nagbabase po tayo diyan. Sa ika nga po mga public ay ang video na pinapakita po natin. Kung napapakanta po tayo ng kaputol, hindi po din natin idiretso sapagkat bawal po yan. Baka tayo maisyuhan ni Lolo ng ika nga parusa, ha, ni YouTube. Kapag pinuputol po natin, batay yan po ay isang mga opinion na ika nga po impronto. Hinahanap init ng iyong yakap. Halika rito,
yakapin mo ako, yakapin mo kami, Attorney Topacio, ng iyong maganda na ika nga pagtanggol sa iyong kliyente. Dahil unang-una, ang taso ng respeto namin sa mga abogado. Ba't mawawala po ang respeto namin sa isang abogado na katulad ng pagtanggol mo na hindi mo kami niyayakap sa init ng pagtanggol ng tamang paraan bagkos nililihis mo ang isyo, lumalampas ka diyan po sa iyong ikangay pagtanggol. Lumalampas ka sa finish line. Alam mo mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto at shoutout tayo sandali lang mabilisan lang tayo. Shoutout at maraming salamat Evelyn Nguyal, Evelyn Guyal, shoutout, maraming taga-suporta din natin Share on this vlog, bakit nga nawala sa social media si Attorney Topacio? Hindi po biro na mawawala siya, bakit tinudas na siya ng TTJ? Kasi kung buwa kala ni TVS kaya siya pinagtanggol. Missing na siya, medyo magtanong lang pag may time. God bless po Sir on this vlog. Ayan, maraming salamat po. At siyempre, buhat dito, pira-pira lang yan, pakaya ni Topacio. Kahit alam na alam niya na walang kalaban sa kaso si Arne Tevez. Parang nagbabasakali lang nalulusot ang kaso. Ayan, ang tanong, buhay pa kaya siya? Hindi ko na binanggit. Ang tanong, buhay pa kaya sila? Ayan. Nasa na tayo? At heto pa. Ang problema pag hindi makapagbigay ng eksakteng papera sa warlord o syndicate, diyan ilalaglag siya na dapat nakapraise na lahat ng ari-arian niya. Mayroon po. Hindi ko mabasa yung mga yung mga pangalan, putol-putol po. Okay, susunod po nating mga mga vlog ay buhat kay Marlon Panaligan. Ganito ang gawain kay Arne para lumabas, dukutin ang kasamang may doon, hindi ko na binasa. Okay, maraming salamat po. Mike Antalan, shout out. Itong si TVS kung may hawak ng mga syndicate sa Timor-Leste, marimang laban ito. Sana naman sumuko na lang siya, papayapa kung talagang hindi siya takot sa sarili na yung multo. Go job Supreme Court. Ian Maka and Mike Antalan ay Galili. Shout out at maraming salamat. At diyan po muna, kung hindi po nabasa ayun yung public opinion, binilisan ko na sa bandang uli Pasensya na, kukulangin tayo sa oras. Alam nyo, gamit ang aming oras sa ganitong mga sitwasyon. Pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section ay pwede po kayong mag-iwan ng public opinion. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Abangan nyo po ang upload ko mamayang gabi. Naku po, matindi po. May binabalidate po tayo tungkol dito sa pag-aresto ni Arne Tevez. Okay, ito po muna ating maliit na update dito sa ating maliit na YouTube channel. Palakpakan!